Last mo na daw yan. Ayun po, amen. Buti na lang po, matutumba na ako ng tama. So, maraming salamat po sa pagkakataon. Simula. Hi! Ate Maribik. Okay. So, kayo na po, ngayon ko lang po na-experience ulit, no? Na magpulit ko, kumanta dyan. At yan pa lang po, natuyan na ako ng laway. Much more dito pa po sa harapan. Anyway, salamat po sa Panginoon. Binigyan niya ako ng pagkakataon na magbahagi o mag-share ng kanyang mga salita. Naway ang mga oras na ito. Itago niya ako sa kanyang Quran at tayong salita niya lang po ang ating magiging. Okay? So, yeah. Ha? Saan natin kaya? Ito muli. Balik ko siya muna. Pwede ko. Ayun na. Okay. So, ang mensahe po na ating pag-usapan ngayon may tungkol po sa headed and watch po po. No? Sa text verse po ng 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. So, basahin po na try po tumayo at basahin po natin ang text sa araw na ito. Okay. 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Sundan niyo po ako. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resisting his fast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the whole world. Amen. Okay, sa Tagalog po ito, huwag na pong magbasa. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, kaaway ninyo ay parang leyong umuungal o umatungal at aalig-aligin na naghahanap ng mga malalaka. Labanan ninyo siya at magpakatatag. Kayo sa inyong pananampalataya, para tayo sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi kayo din ay yung mga kapatid. Okay? So let's pray po. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Lord, sa araw na po, Lord, sa iyong pag-ibigay ko sa akin ng pagkakataon. Ako ang magbahagi ng iyong mga salita. Alam ko pong hindi po ako karapat-dapat. Alam ko po ako isang mangmang sa iyong mga salita. Ngunit, sa isang salita mo lamang po, ako po ay susunod sa iyong nais. Alam ko po, pinili niyo po ang mga taong tumatayo na magbahagi ng salita. At ako po yung nagpapasalamat at isa po ako sa iyong nakinig magdalang nito. Ikaw po magsalita para sa akin, Lord. Itago niyo po ako sa iyong lukuran. At hayaan niyo po mga salita niyo lang lumabas sa aking bibig at maintindihan ng aking mga kapatid. Inaamin po namin na kami po. Buksan niyo po ang aming isip at aming mga puso sa iyong kasulatan, Lord. Umaamin kami po ay may kakulangan sa mga ito, Lord. Kaya kami po iyong gabayan at upang aming maintindihan ang iyong mga salita, ang aming maipamuhay, hindi lang po dito sa loob ng simbahan ito. Ngunit hanggang sa labas ay makita sa aming buhay at kami po ay maging halimbawa at maging makapagdala ng mga kaluluwa. Nais din pong maibalik sa iyong kaharian kasama po namin habang kami po ay naghihintay sa iyo po. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. At anong mapag-usapan namin ang iyong mga salita. At salamat po sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng oras ngayon na makarating sa bahay panambahan na po. At ingatan niyo po rin po ang mga papunta pa lamang po. Ito lang po ang aming itataas sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. We love you, praise you, we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So ito nga po ang ating topic, no? Ito sa chapter 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Dito po pinapaalala po ni Apostol Paul, sinulat po ni Apostol Paul ang nihanda ito upang hikayatin ang ating mga mananampalataya na manatiling matatag at ilagay sa kanilang ang kanilang pag-asa kay Kristo. Okay? At sundin ang pagtiwala sa Kanya kahit sa kabila ng mga sufferings.
o pagdurusa. So, ibig ko sabihin, nire-remind tayo ni Pastor Apostol Peter dito na kahit ano man ang lanasin natin, kahit anong pang suffering sa ating dumating sa ating buhay, alam natin makakayanan natin to at hindi tayo papadayaan, Lord. Ibigay lang po natin sa Kanya ang ating tapat na pananampalataya. Magtiwala po tayo, okay? At magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Dahil wala po ibang kapangyarihan tatalo sa ating Panginoon. Pagkasama natin ng Diyos, wala po tayong takot, hindi po tayo matatalo kahit anong laban. Basta si Lord po ang ating kasama. Okay? Lagi natin pong tatandaan yan sa dati. So, dito po sa buhay natin, araw-araw, meron pong laging nagaganap na igmaan. Okay? Igmaan spiritual. We are in a battle. Okay? Araw-araw, we are in a battle. Spiritual warfare po yan, no? Araw-araw yan. Tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Kaya ang kalaban ng Panginoon, kalaban din po natin. Pag Kristiyano ka, target ka ng kalaban. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil target po tayo, kailangan po bantayan natin ang isip. You must guard your mind. Sabi sa unang Pedro 5 verse 8, be sober. Sabi niyo, be sober. Be sober. Be vigilant. Be vigilant. Okay? Maging handa kayo at magbantay. Ano ba ang mga ugali at pag-iisip na maghahanda sa atin? Ang pagpapasako, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ay maghahanda sa atin upang tayo ay maging handa sa laban at lalaban sa kalaban. Alam naman natin kung sino ang ating kalaban, di ba? Si Satanas. Siya yung parang leon na aali-aligid at tumaatungal. Naghihintay lang siya na magkaroon ng pagkakataon na tayo ay mahila. Okay? May naglalaban lagi, no? Ang isip ng isang Kristiyano ay parang giyera, may naglalaban lagi. Hindi sa physical na laban, kundi sa ideolohiya, sa prinsipyo, yung mga pag-iisip na makamundo. O pag-iisip na spiritual. Naglalaban palagi yan. Kasi lagi nakapantay nga. Minsan may bulong dito. Kukontra yan ng banal na Spirit, Holy Spirit natin. So dalawa palagi yan, nakaisip natin. Isip at ugali natin, naglalaban din yan. Kasi nga po, tayo po ay dating makasalanan. Kahit ngayon, makasalanan ito tayo. Kaya yung po kasalanan na yun po yung lubid na nagtatali o nagbibigay ng pagkakataon kay Satanas na tayo po ay mahila, mabalik sa Kanya. Kasi dati na po tayo nasa Kanya. Yung mundo po, ito po ay, parang medyo naniniwala na ako, binarinig ako eh. Ito na raw pong mundo, ito na po yung impyerno. Bakit? Dito na nila ata sa akin. Pero, kung impyerno na po, ito, ano po yung impyerno? Tunay na impyerno tinatawag. Ano pang suffering ang may mararanasan mo doon sa tunay na impyerno. Pero, at least, dito pa lang na-experience natin ang hirap. So, mahirap po talaga mabuhay ng isang Kristiyano. Okay? Marami ito yung kalaban. Target po kasi tayo eh. Kasi kung hindi tayo Kristiyano, hindi tayo nakakilala, pababayaan tayo sa Satanas. Kanya ka na eh. Ang inahabol niya, yung mga bumabalik sa Panginoon. Kasi ang mundo ay pinaghahagian ni Satanas. Sa ngayon, pero darating ang pagkakaroon, may tatali yan na sinasabi sa Revelation, mga version na 1,000 taon siyang itatali at maghahari po ang ating Panginoon Diyos. Okay. Pero hindi po po dumadating yun. Kaya ang mundo, makikita po natin, kabila, tukso, kabila, kasalanan. Okay. Hindi po makaiwas eh. Dahil ang over po ng mundo is napakasarap. Hindi ka naman o-opera niya ng masakit eh. O-operahan ka niya ng buhay na maganda, masaya, mapera. Kasi nga, kung baka sa manliligaw, bibigay niya lahat sa iyo para makuha ka.
Iba yung panliligaw na ano ha, sa atin. Kumbaga, yun ang procedure para ma-win back niyo tayo. Dahil tayo ay nakita na sa Panginoon. Pero kahit na tayo Kristiyano, meron pa rin chance. Susubukin pa rin tayo. Hindi po tayo makakaiwas. So, yun nga po, pag-isip pa lang po sa umaga, meron ng tinatawag na trajectory. So, ano po ba yung, pag kayo po ba, pag-gising sa umaga, ano ba yung ginagawa niyo una? Okay, pray. May iba ng devotion. Okay. Yung trajectory, di ba alam natin yung trajectory, yung sa baril? Yun yung direksyon ng bala. Ibig sabihin, so umaga pa lang, kailangan maset na natin yung trajectory ng buhay natin. May mga Kristiyano, sinasabing Kristiyano, pero sabi niya, hindi ako nakapag-devotion sa umaga o hindi ako nakapag-pray. So, ano nangyari? Wala na. Maghapon nang sira yung araw niya, kasi hindi na siya nag-guide. Kasi maganda po yung una pa lang umaga, salitaan ng Diyos yung nasa puso mo. Matadala mo maghapon eh. Pero what if mag-ising ka sa sakit ng ulo mo? May LP kayo, di ba? Kahit pagdating sa trabaho, dala nyo. Minsan kinakausap ka lang ng kasama mo, sumari. Sininghalan mo na agad. Kasi nga, hindi mo naisip ng tama. Ako umaga mo. Mali agad yun. Kung hindi maganda ang bangon mo o ang gising mo. Kaya dapat sa umaga pa lang, let's pray na po. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ng maghapon na ito, sabayan tayo sa ating mga gagawin, sa mga ating mga isipin. Makita sa buhay natin. Ito po yung Kristiyano. Hindi po yung Kristiyano-Kristyanuhan lang. Maraming Kristiyano, pero hindi po sa puso. Yung sinatawag ng Kristiyano sa puso. Huwag po tayong gano'n. Alam ko dito, wala naman po gano'n. Pero mas maigi po yung lagi po tayong nagagayda ni Lord. Kasi kapag inuna po natin yung guidance mo, hindi po tayo mawala. Dahil si Lord nandiyan lang eh. Pero siyempre, kailangan mo tumawag sa Kanya. Kailangan natin laging mag-usap sa Kanya. Hindi tayo ng guidance. Kasi kung hahayaan natin, hindi natin babantayan, andyan ang pagkakataon ng kalaban sa panas natin. Nasulat na siya nasabi sa Diyos, sa ali at bigla. Pag tayo nagkamali, napakadali natin pasukin. Napakadali natin yun lang. So kasi nga araw-araw may laban na nangyayari at may hatakan na nangyayari. At pinipilit na kalaban na tayo makuha ulit. Tanggapin natin dati tayong makasalanan. Kahit hanggang ngayon tayo po yung makasalanan. May mga kasalanan pa po tayo. Hindi pa po natin naisusurinder ng todo kay Lord. Meron pa tayong tinatago pa. Pero alam ni Lord yan. Kilala ni Lord. Kung merong nakakakilala sa inyo, hindi ang nanay nyo, hindi ang tatay nyo, ang Panginoon. Alam niya lahat na sunod-sunod ang buhay ng bawat isa. Alam niya lahat kung saan tayo patungo. Alam niya lahat ang ginagawa natin. Hindi ka lulunod sa Kanya. Isipin niyo, pinaghirapan niya bayaran ng ating mga kasalanan. Buhay niya ang kapalit. Walang reklamo. Walang kapalit. Tapos tayo, pababayaan lang natin, patuloy tayong gagawa ng kasalanan, patuloy tayong patuloy nating hahayaan, tayo'y mapasok o makontrol muli ng kalaban. So, yan nga po ang ating pag-usapan ngayon kung laban natin sa buhay. So, dahil sino po dito mga Kristiyano? Amen. Thank you Lord at kung kami Kristiyano dito. Kasi may mga, ulit sabi ko, may mga Kristiyano na mukhang Kristiyano lang. Kasi madalas kung sino tayo, hindi yun ang takbo ng buhay natin. Kasi nga, ang laban ay nasa isip. Hindi mo inuugali, hindi mo tinatakbo ng isip kung sino ka.
at any given time, you are filled with spirit. Pero, dalawang espiritu yun. Okay. Either puspos ka ng banal na espiritu o puspos ka ng mundo. Kahit Kristiyano ka, may nalalapit ang kasalanan, kaya naglalaban yan. Kaya yung ugaling pagpapasako, pagpapakumbaba at pagtitiwala, ang nahanda sa atin upang paglabanan at pagandaan ng pakikibara natin sa ating buhay araw-araw. Ang mapagtumbuhan sa Panginoon, ikay nagpapasako at nagpapasako, ikaw ay malamang na handa, yung sober. Okay? Ano ba yung sober? Ako kasi pag narinig yung sober, may pinapaalala sa akin eh. Ang sa akin, sober, ay ibig sabihin, hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkukulang sa asawa ko. Bakit po? Bakit? Ano yung pong bakit? Bakit? Ay kasi po, pag siya nagalit sa akin, ang sabi niya sa Rodolfo, sober ka lang. So, hindi ako nagkukulang. Joke lang po yan, no? So, ang sober, nakakarinig po ba yung mga asawa niya, sober? Okay. Ang sober, pag sinabing sober o handa sa Tagalog, o matino, mahinahon, hindi lasing. Okay? Alam niyo naman yung lasing, iba yung takbo ng isip. Matapang lang pag lasing, madaldal lang pag lasing, pero pag hindi, tsaka yung mga ginagawa niya, hindi niya alam. So, ang Kristiyanong hindi sober, hindi handa, yung isip, o yung mga lasing, parang kung saan pumupunta, kung ano-anong ginagawa. Tingin ka, hindi mo binantayan, malaswa. Maya-maya malaswa ka na rin. Napaumpok ka sa mga kasamahan mo na hindi sober. Kung ano-anong pinag-usapan nila. Maya-maya, nakikigarin ka na rin. Ganun ka na rin magsalita. So kaya kailangan po, maging handa tayo doon. Kailangan alam natin kung sino, ano yung ating sabihin, ano yung gagawin natin. Huwag yung lagi po, kung tayo po sosobra at magagaling po ang mga misis natin. Yung ang mga hindi sober, hindi sinasala yung mga ginagawa. Hindi inaayon sa kagustuhan ng Lord ang mga dapat natin gawin. O yung takbo ng isip natin. Saliwa sa itinuturo ng Lord. Ang taong sober, lahat ng mangyari, kayang pinipili na evaluate kung ito ba ay kagustuhan ni Lord, tama ba kay Lord? O ginagawa ba niya ano ba ang ginagawa ng Diyos dito na ito? Ano ba yung layunin ng Diyos sa nangyayari? Ano bang gusto ng Diyos sa responde natin sa mga nangyayari? Yung taong hindi sober, o hindi handa, ang kanyang reaksyon, no? Gut feel or instinct. Siguro naman lahat tayo na-encounter natin yung bigla na tayo magagalit. Yung may tanong, parang minsan na tulak ka lang, ano ba? Diba? Sober ka na. Okay? Parang instinct. Hindi nagagalit ka na, nasisigaw ka na. Sabi ko pa, tanang inumin ko, wag Milo. Nakuha po. So bad po yun, kaya mo ginamit ko yun. So, iwasan po natin yun. Tanglan po wag Milo ha. Ulitin ko ate. Wag na! Okay na. Ba't eh? Ang pakikinig sa salita ng Diyos ang naghahanda sa atin maging handa. Paulit-ulit natin pinag-usapan ng Bible kasi yan ang instrumento ng Diyos para tayo hasain at maging handa. Ang Kristiyanong handa, hindi alam niya ang biblical response sa mga sitwasyon. Okay? So,
know your enemy. Ito po isang paraan para natin mapaglabanan yung mga sitwasyon. Know your enemy. By saying, because your adversary, the devil, walks out, Peter is highlighting the reason why we need to remain clear-headed and watchful, sober and vigilant. Okay? We have to know and always remember that Satan has not been bound and restrained for 1,000 years. Ito po yung sinasabi sa Revelation 20, chapter 20, verse 1 to 2. Natatalian po si Satanas ng isang taon at mag-ahari po ang ating Panginoong Jesus. 1,000 years. Okay? Kapalit naman yun, yung tribulation naman, di ba? So, binigyan din ni Apostol Pedro ang dahilan kung bakit kailangan natin manatiling malinis ang ulo, matino, at mapagbantay. Dapat nating malaman na yun nga na si Satanas ay hindi pa netali at malaya pang nakakapag-dinlan sa atin para mga huli tayo. Kaya sabi magbantay, sabi sa verse 8, magbantay sapagkat ang ating kaaway ay walang humpay na ikaw ay aatakihin. Hindi siya papayag nagigising sa umaga na mamumuhay ka ng kaaya-aya sa Panginoon. Pag ganoon, lalabanan ka na. Pag may nakakita at sasabing, tingnan mo yung buhay ni Kuya, isang system mo lang sa kanyang Panginoon. Ayos, halimbawa, mga Kristiyan. Nakita mo yung matawag na. Namumuhay tayo ayon sa kaluluran ng Panginoon. Ayaw ni Satanas nun. Lalabanan ka na para di mangyari yun. Kaya ikaw ay kanyang sisiluin at papatilin ng walang tumpay. Maraming pagsubok ipapadala sa iyo, maraming tukso para ikaw lang ay matisod. Marami na po nangyari, no? Yung pong iba nagsisimba na nawawala, yung po medyo inatake na po yun. Hindi po totoo po. Hindi po inatake sa puso. Inatake na ni Satanas. Kaya, pwede rin iba na tayo sa puso. Okay? Si Satanas mismo nagpapakita na parang anghel ng liwanag. Yan po yung mga tinatawag na false teachers. So, ang atake sa atin, diretso, minsan mapanlin lang, kadalasan personal. Ang mensahe nito ay malinaw na may aali-aligid na kalaban. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Maliwanag na totoo ang ating kaaway. Alam niyo ba na bilang dalawa ang ating kaaway? Hindi lamang si Satanas, ang dating anghel na naging demonyo, at ang kanyang mga minions na demonyo ang kaaway, ang ating kaaway. May pangatlo, yung tinatawag na ahente ng Diablo. Sino yun? Mga tao. Mga Diablo, ahente yun ng mundo. Marami po ang mga ahente ng tao ng Diablo. Sabi sa unang Timoteo 4, maliwanag ang sinasabi sa Espiritu, ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. At ang atake ay sa salita ng Diyos, yung mga katuruan. Ang mga katuruan ito ay pinalaganap ng taong sinungaling at may mga manhid na puhit-puhit. These are the human beings which are agents of demonic forces. At ang pag-atake ng mga tao na ahente ng demonyo ay laganap sa Biblia. Unang-una nang inatake ay ang ating Messiah, Jesus Christ, nung siya pinanganak. Natatandaan niyo po ba si Haring Herodes? Haring Herod. Herodes ni Herod. Ginamit siya ng demonyo para patayin ang Messiah at para labanan ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpatay ni Haring Herod sa lahat ng batang lalaki na Hudyo, 2 taon at pababa, doon sa Bethlehem, nung pinanganak ang Messiah, ay pinapatay mo lahat. Yun ang paraan niya para mahinto. Dahil natatakot siya na ito mga yung hari. Kaya ginawa niya ng paraan para mapatay.
So, si Judas, kilala niyo ba si Judas? Kilala niyo po si Judas? Sa kanya. Sino po ang BFF ni Judas? Hindi ko alam. Sumasakay ng jeep ko eh. Pagsakay niya, sabi, Judas na Not siya. paid. So yung mga driver po ang BFF niya. Joke lang po. Sumasakay po siya ng jeep, hindi siya nagbabayad, kaya kilala ng driver. Si Judas ay kasangkapan ni Satanas upang pagtaksilan at pigilan ang plano ng Panginoon na ating tagapagligtas. Pati yung mga pari ng panahon ni Jesus ay mga instrumento din ni Satanas. At ngayon, meron din tinatawag na human agents through false teachers. At idagdag na rin po natin yung mga careless teachers na nagtuturo ng mali sa simbahan. Totoo ang ating kaaway at ang punto, ang center of attack is God's truth. Ang nakapagliligtas sa ligaw na kaluluwa sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing the word of God or word about Christ. Kaya tama si Satanas. Kung gusto mong pilayan ang Ebanghelyo at Kristyanismo, banatan mo sa sentro ang katotohanan, pero magbubunuari kang ahente ng katotohanan. So yun yung mga false teachers, false prophets. Ang sentro ng pag-aaral natin ngayon ay ang tutok na totoo nating kaaway na pinaka-target ng demonyo ay ang kanya at yung ang kanyang mga minyon ay walang iba kundi ikaw, tayo. Believers is the most widespread target of the enemy. So anong dapat gawin? Ayun. Hindi ko po kayo tinatakot. Mabuti ang handa. Pag Christian, target ka. Tatanong ko sa inyo, gusto mo saktan ng isang tao? Gusto mo saktan ng isang tao? Anong dapat mo gawin? Hindi, gusto mo saktan ng isang tao eh. Diba? So, anong gagawin mo para masaktan mo isang tao? Saktan mo yung anak niya. Saktan mo ang anak niya. Lahat. Kasi, ibig sabihin, saktan mo ang anak niya, tama o mali. Lahat na matitiis ng isang tao, hindi yung anak niya. Kaya ang Satanas, alam niya na pag binanatan niya ang mga anak ng Diyos, yung mga believers, masasaktan niya ang Panginoon. Kaya yung inaatake niya, tayo, mga believers. Pero hindi niya intention, tayo lang ang masaktan, hindi anak dahil mahal tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Panginoon. Kaya through us, masasaktan niya ang Panginoon. Kaya hindi po natin hayaan dapat na magawa ni Satanas na saktan ng Panginoon dahil sa atin. Kaya tayo kailangan mapagbantay tayo ng Panginoon. Okay? Hindi na tayo pwedeng sabihan ni Satanas. Pero kaya pa niya tayong hilangin. Kaya niya pa tayong iharas sa pananampalataya. Sa halimbawa, yung ginawa nila kay Job. Si Job is napakatapat na lingkod ng Panginoon. Pinakamatuwid kung hindi pinakamatuwid. Nung sinusubok, sabi ng Diablo, matapat lang sa ito dahil marami kang binibigay sa kanila. Ano sabi? Pinagayatin mo sinisaya. Sabi ng Panginoon, sige, subukan mo. Huwag mo lang siyang patayin. Pumayag ng Panginoon, subukan. Kaya tayo, may mga pagsubok, hinahayaan ni Lord yung pagsubok para makita niya kung gano'n tayo pagkapag sa kanya. Ganon. At napatunayan na si Job ay isang tapat na lingkod talaga. Parang sa mga Kristiyano, mayroon po tatlong entrada ng atake. Paboritong entrada po ng kalaban ito. No? At ito'y makikita po natin sa unang Juan 2. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, lust of the flesh,
ang nasa ng mata, lust of the eyes, at ang pagmamalaki, the pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yan yung pinakamadalas na entrada ng mga kalaban. Yan ang babantayan mo. Kung ano, yung pinapasok sa iyong mata, sa iyong isip at laman, at sa iyong puso. Okay, so tapos tayo kung ano po yung, sino po yung kalaban na you know your enemy. No? So, sunod po naman is resist your enemy. Resist him, steadfast in the faith. Sabi po sa verse 9, lumaban, resist him. Huwag kayong matatakot sa kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang iyong mga kapatid sa buong mundo. Ang paglaban po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, that's how we resist the devil. Maliwanag yun sa Santiago 4, chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa pangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang diablo at layuan niyo ito. Okay. Ang paglaban sa diablo ay nangangailangan ng mga mananampalataya na maging mas madasalin. Sa tuwing nakikita natin na siya ay naging mas aktibo. Sa ating pananalangin, ang diablo ay mabilis na sumusuko. Kasi nakikita niya po. The more na subukin kita, the more na tuksin tayo, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Kaya po siya, tumitigil na sumusuko po siya. Okay? Hindi din naman siguro ma-imagine na si Satanas na parang aso na habol-habol sa mga tupa, tapos papunta kay Jesus. Lalo niyang itatabi papunta kay Jesus. Hindi niya po gagawin yun, kaya sumusuko na siya, tayo subukan. So kaya pag true players, tayo po'y malalayo kay Satanas. Makakaligtas po tayo sa kanyang panunusok. So ang panlaban po talaga natin, laging panalangin po sa Panginoon at humingi ng kalakasan sa Kanya. But how we will resist the devil? Kailangan po natin i-consider itong mga ito. Okay? Sa una po is, be obedient to the word, maging masunuri sa salita. Okay? Lagi po natin isa puso, intindihin ang laman ng mga binasabi ng Biblia. Do not grieve the Holy Spirit. Huwag daw pong pighatiin ang Espiritu Santo. Kailan po natin napapalungkot o napapighati ang Espiritu Santo? Yan po ay kapag nakita hindi po natin ginagawa o hindi po tayo sumusunod sa kanya. Yung alam na po natin ang tama, gagawin pa rin natin yung mali. We are guided already. Binigyan na po sa atin ng Holy Spirit. Bawat isa po sa atin meron pong Holy Spirit na nag-guide. Bawat gawin natin, ang Holy Spirit ang nagdidikta sa atin anong tama natin gawin. Pero pag hindi mo siya sinunod, dahil sinunod mo ang mundo, sinunod mo ang gusto ng laman mo, sinunod mo yung gusto ng puso mo na ayon sa mundo, diyan po natin na napipighati ang Holy Spirit. Isa pong kasalanan yan. Napakalaming kasalanan, maliliit na kasalanan, maliliit na pagkakataon. Pero hindi natin alam, ito po yung napakasakit o nagbibigay kapighatian sa Holy Spirit. At yun nga, lahat po tayo filled with the Holy Spirit. Okay, puspos tayo ng Holy Spirit, o yun nga, kaya lang minsan, hindi po natin nasusunod. Be humble at magpakumbaba. Ito nga sabi ni Lord, ibinababa niya nagmamataas, tinataas ang mapakumbaba. Ganun po yung Panginoon. Be watchful and prayerful. Maging mapagbantay at manalangin. Number 1 sa dapat natin na panalangin. At tuloy, do not fight Satan by your own power. Wala po tayong laban kay Satan. Pero, kung tayo na kay Lord, wala pong laban si Satan sa atin. Kahit anong pang gawin niya, si Lord na nasa puso natin sa buhay natin, wala po siyang magagawa. Pero kung ikaw ay nag-iisa, wala kang panalo kay Satan. Kayang-kaya ka na. Dahil nga bago tayo makabalik sa presensya ng Panginoon, tayo po'y nasa mundo, nasa kasalanan. Marami po tayong nagawa kasalanan pag-testimony. Okay?
ang number one kasalanan. Okay? Yung mga bagay-bagay na hindi kalugod kay Lord, kasalanan po. Yung salt, kasalanan din po. Ikuluwa. Salt is a sin. Kaya kasalanan po yung salt. Amen po. So meron pong mga scriptures dito na sinasabing we as believers to flee from various evils. So pag binasa po natin yan po ang makapag-guide sa atin na iwanan po natin o dayuan natin yung mga kasalanan. So dito na po masyadong extended. Basahin na lang po natin yan sa 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 18. So, free sexual immorality. Kaya tayo dito, dahil ito. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. So, templo po ng Panginoon ito, no? Ang ating katawan. So, kailangan lahat po ng ating gagawin is yung nagpalugod-lugod po. Yung hindi po pinagbabawal. Alam mo po natin na yung mga ugali na natin minsan madali tayong mabuyo, madali tayong matukso. Yan po yun. Huwag po natin hayaan yun. Okay? Yung minsan, yung inggit, yung galit, muna yan yun eh. Sino po dito mahilig magsana all? Ito po, nung minsan, dinagit ko kaya tinulong na sabi ko, ayaw ko na magsana all. Hindi bakit? Ang sana all po, slight na paraan ng mga, parang naiingit. Sana all, ganun din. Sana all, ako din. Diba? Pero, inggit po yun. Bo, may nakitang sexy babae. Ay, sana all. Mga babae nagsabi nun. Pag ang lalaki nakakita ng sexy, at saka sabi sa mga babae, dapat, pag inggit, pikit. Di ba? Sa lalaki, pag nakakita ng sexy, pikit din. Kasi kasama si Lisa. Kaya po. Okay, punta po tayo sa pangatlo. Know the commonness of your suffering. Hindi tayo nag-iisa sa spiritual na labanan. Ang ating mga kapatid kay Jesus ay lumalaban na nakikipaglaban sa parehong labanan. Ang buong labanan ay mga banal at makikita bilang isa. So tayo po, sama-sama po tayong lumalaban. As family, na anak ng Diyos. So nagsusuportahan po tayo. Nagmamahalan, nagpapalakasan. Tayo po ang magkakakampi para labanan si Satanas. Ang sufferings po ay may tatlong form, may three form po siya. Yung po physical sufferings, na tinatawag mga pain, illness, disability, hunger, poverty, and death. Yan po yung physical sufferings. At sa spiritual sufferings naman po, ang dami niyan, anger, hopelessness, depression, society, difficulty, sleeping, abandon God, questioning, etc. po. And sa emotional sufferings po is yung grief, hatred, frustrations, okay, earthquake, guilt, humiliation, anxiety, loneliness, and self-pity. Napansin nyo, lahat mula physical suffering, spiritual, and emotional, puro negative po yan eh. Ang isip po natin, pagka hindi ka open-minded, negative ka. Diba? Okay, nadinig nyo na naman yung open-minded. Matawa lang mga guys. Hindi po. Sa lahat ng pagkakataon, kapag kapuin na natin ang pagiging negative, in-entertain po natin yung feelings na hindi maganda, ang dulot po din natin yan, negative din. Nagalit kayo sa isang tao, hindi naman alam na nagalit ka. Sino nagsasuffer? Ikaw din. Kasi ikaw nag-iiwan dito ng
pakiramdam na galit. Ikaw ang nagsasuffer. Pag ikaw nagalit, yung galit sa puso, mag-create ka ng stress. Pag nagka-stress ka, iisipin mo nung iisipin. Pag hindi kaya ng isip mo, baka naman kung sana tayo dalhin. May mga tao mahirap, mahina ang paglaban sa isip. Kaya sila nagkakaroon ng depression. Okay? Kung hindi man depression ang makuha nyo, sakit sa puso. Okay? At yung iba pang sakit na magiging complicated mo. Saan lang nanggaling yun? Sa sinful na galit. Na pinabayaan mo. Kaya kung kaya nakaramdam ka ng galit, i-release mo. Release mo yung espiritu ng anger. Release mo yung mga negative na spirit na pag-iisip, negative na feelings na nilalagay siya ng kalaban. Siya po ang naglalagay yan, hindi naman ng Panginoon. Hindi naman gusto ng Panginoon, galitin ka. Ang Panginoon ay pag-ibig. Hindi ka bibigyan ng galit niya. Kaya pag galit, ang nilagay natin sa puso natin, tuktong-tuktong na yan. Maapekto na lahat. Relationship mo sa mga tao. Kasi may iba ang kilos mo. Hindi ka na yung masayahin, magaling lapitan. Kasi distracted ka na ng galit mo. Ang patient mo, bumili. Kasi, andun yun. Bakit nararamdaman mo bakit ang hirap intindihin ng sitwasyon? Kaya nga sabi ko, kahit kami mo kasama, huwag kang gagawa ng desisyon pagka ikaw ay galit. Kaya hindi magiging maganda ang resulta po. Okay, tayo. Ang sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, Payo ni Pedro, maging handa sa pamamagitan ng malinaw at siguradong salita ng Diyos. You will be sober if you know the precise meaning of the Word of God. Pag hindi religious ka, pero ang iyong religion, pag-iwang-giwang, halo-halo. Katulad nung, ito, Philippines to. Kaya lang, sige, gawin ko rin. Si Pastor Tibuloy, Reverend Tibuloy, kilala siya, di ba? Siya daw ang appointed son of God. Halo-halo ang theology niya. Pasensya na po doon sa milyon na niniwala sa Tibuloy. Noong una po kasi, hindi ko pa talaga narinig kung paano siya magsalita. Sabi ko, mukhang magaling itong pastor lang siya. Hindi pa rin kami masyado. Pero lately, yun nga, iba na yung ganyang lumalabas sa bibig. Halo-halo na yung mga niya. At minsan talaga hindi nakapaniwala. Kaya kung naniniwala ka sa kanya, hindi ka sober, hindi ka vigilant. Kasi matagal kang maniwala. Ang totoong pagiging malinaw ang isip ay nakabase sa malinaw at tiyak na salita ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah ng Panginoon, "Come, let us reason together." Tayo magpaliwanagan, sabi ng Panginoon. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Okay. How can we turn sufferings din po to blessing? So kailangan po we acceptance yung our present situations in real time. Para instead of suffering siya, maging blessings po siya. Gumaan. I-accept po natin. Bigyan po natin kay Lord. Change the focus. Okay? We will not be able to quickly change our present circumstances. We can change our focus to whatever is true, adorable, just, pure, lovely, commendable, excellent, worthy of the praise. Pangatlo, become humble. So lagi lang po tayo maging humble. No? Kasi yun po ang gusto ng Panginoon. Pride. Okay? Tingnan niyo po ha. Pride will bring us down to depression. Sinabi po natin kanina. Anger, tapos pride. When we keep on believing that we do not deserve to suffer. Approaching God requires humility to take an honest
look at ourselves and courage to stand essentially naked before God. Humility allows us to accept that we are God's creature in need of God's love and mercy. And huli po, learn to forgive. Asking for releasing forgiveness is a key to access God's forgiveness and blessings. So dito po, napakasarap nito pag-usapan. Forgiveness. Marami po kasi sa atin, nakagawa tayo ng mga bagay hindi natin alam, nakakasakit tayo. Marami tayong actions na hindi natin nakakagpula. Pero, hanggang po yung paaralan ng Panginoon, not even one of us is perfect. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya lagi po natin bigyan sa puso natin ng uwang ang pagpapatawad. Dahil kung ikaw ay marunong magpatawad, matatanggap mo rin ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya kailangan magsimula po sa iyo. Kailangan tayong matuto magpatawad, at ang Panginoon ay patatawarin po tayo. Marami po po ang gustong i-share. Kaya nila naalala ko yung medyo kalimutan. Yun nga po, yung tulad na sabi ko, kaysa kimkimin nyo ang mga bagay sa puso, let it go. Forgive. Masarap yung nagpapatawad. Kahit kung kayo man ang may nakagawa ng kasalanan sa kapatid o yung kapatid na nakagawa ng kasalanan, forgive, give it to the Lord. Yung wala po tayong daladala, ang sarap pong pumilos ng wala po tayong daladala sa puso natin. Pati ang isip natin magiging maluwag, magaan. Kasi tandaan nyo, ang puso at isip, laging mo ganyan. Pag mabigat ang puso at isip mo, buhay mo bibigat din. Hindi ka makakilos na ngayon. Minsan nga, ugali ko na siguro to. Ito na yung nalala ko. Ito naalala ko lang po. Lagi ako sasabihin natin, Wilma. Hindi kasi po minsan talaga, sabi niya, ano ka ba, sensitive mo naman. Ang pagiging sensitive ko po, siguro, hindi ko lang punta ito. Siguro, ginawa ni Lord sa akin, yung binigay sa akin para huwag akong masaktan. Kasi minsan sabi nga, the less you know, or the less na you care, na hindi ka masaktan. So, okay lang. Kaya lang sabi niya nga, huwag naman sobra. Kailangan maging aware ka rin sa. Kaya lang siguro, binibigay sa akin yung bumalik na ba kaya ako lang. May dahilan niya, bakit nangyari? Bakit nagawa niya? Okay. Kaya ako lang, silod na bahala. Kung may nagkakasala man sa'yo, silod na bahala dun. Kung baka lahat ng nangyayari, alam ni Lord. Lahat ng ginagawa natin, alam ni Lord. Alam ng sikreto natin, alam niya. Walang ibang nakakalam. Kahit yung mga kaibigan, kamaritisan mo, hindi niya alam ang lahat ng nangyayari sa'yo. Si Lord lang, kahit hindi ka nagsasalita, hindi mo sinasabi sa Kanya, alam niya. Kaya po, kapag meron tayong mga tinatago sa puso natin, i-release niya. Hindi nililist sa mga kaibigan nyo, sasabihin nyo yung sikreto. Hindi. I-release nyo kay Lord. Ibigay nyo sa Kanya. Ano man yung kasalanan na nagawa nyo na yun, hihingi nyo ng tawad. At patatawarin kayo. Hingin nyo at bibigay sa inyo. Pero, huwag nyo nabalikan. Huwag nyo nang uulitin. Pag inulit nyo, sober na. Yun ang word of the day. Sober. Amen. Okay. Uy, sober na ako. So, yun po, how will you apply clear-headedness at workfulness? So, know your enemy. Pangalawa, resist your enemy. And pangatlo, know the commonness of your suffering. Praise the Lord.
So, meron pong sabayan niyo po kami sa isang awitin po na yaman lang sa Panginoon habang bago po matapos ang mensahe na to. Sila po. Okay ba? Amen. Hindi po ako sober? Ilang minuto yan? Sakto lang. Okay. Yes. Pero tayo dito tumayo? At ano po natin itong awitin na ito sa ating Panginoon. No? Tandaan niyo po, ang ating Panginoon ay naghihirap po para ibigay ang kanyang buhay sa atin noon. Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At hanggang ngayon, kasama natin siyang lumalaban dahil ang buhay po natin ay punong-puno ng pakikibaka. We are on the battle. Kaya kailangan po natin tumayo kasama natin Panginoon. Siya po ang nakakilala sa atin. Siya po ang ating Amang Diyos na mapagmahal. Kaya isuko po natin sa kanyang lahat. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong pinipinpin sa puso mo, ano man ang mga hindi mo pala isusuko sa ating Panginoon, ibigay mo yan sa Kanya. Hindi mo maitatago yan sa Kanya. Alam niya lahat. Alam niya lahat ang nangyayari. Alam niya lahat ano meron ka sa puso mo, sa buhay mo. Anong mga bagay na hindi maganda, alam niya, wala kang maitatago. Kaya, tayo po'y magpasiyasat sa ating Panginoon. Siya po ang nakakalam ng ating buhay. Amen. Oh Yahweh, ay tiyak walang nalalaman. Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay ibigin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababati. At Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay bilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Mga kapatid, Espiritu ng Salita ng Angel, release! Espiritu ng Ingit, release! Buhay ko iyong alam. Release niyo po yan! Ang lahat Galing, ng lihim mo bigyan natin kay Lord. ay Ano bang kung nararamdaman niyo tiyak ngayon, nalaman. ay bibigyan ng Ang lahat may ng nakakatawa sa aking sinubulis na niyo. ginawa Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nananawang sa'yo pagkakamayo,
ay sa kapatid. hinihingi. Napakasarap humingi ng patawad mula sa Ang ating Panginoon. lahat kong May nagawa kasi sa kapatid. linoya At nagsali ka, ay tiyak kong nababati. sabihin mong mahal mo siya. Kahit po siya ang pamilya. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Kailangan po natin Sa magkaisa at lahat magmahalan. ng bagay ay hiningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwin mo ako. Kaya po patuloy po natin Ikaw lamang may alam ng aking patulungan. ang pagsigil sa inyong gawin niya. Lakihan niyo ang tao na sa tanyo. Sa'yo, Magpatawad kayo sa lahat ng mga pinagagawa sa iyo. At pagmahalan, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang nakakilala sa amin. Alisin mo ang lahat ng bad spirit na nilalagay sa amin. Salamat po. Yes, Lord. Ikaw lumalabis sa iyo. Nagpapalinis mo kami, Lord. Amen. Ikaw po ang nakakilala sa amin. Ikaw po ang nakakalam saan kami pupunta. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Nagpapasakop sa sa iyong kapangyarihan. Ikaw po ang manguna sa bawat isa na magawa lamang ang iyong mga nais at kaluluwa sa iyo. Gabayan mo po kami sa lahat ng oras. At kami po ay lalaban sa iyo at maglilingkod sa iyo, Lord. At patuloy na magpamahal sa iyo, Lord. Gagawin lang po ang iyong mga utos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat at kilala mo kami, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal. We love you, we bless you, we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ba tumayo? Salamat tayo sa Panginoon sa paggamit po niya sa ating kapatid, ating Peron. Hallelujah, God. Lord, we praise you, Father God, for your goodness sa buhay po ng aming kapatid, ang aming Peron. Father God, na siyang ginamit mo na sisinda ng iyong salita. Salamat po, God, sa kanyang buhay. And we pray, Father God, that you continue bless him. Kasama po, God, ang buong pamilya. Continue use them, O Lord, for your glory. Kaya mo, God, yung puso na binigay mo sa kanya, manatili, O God, ang iyong kabutihan. Manatili, O God, yung wisdom. Patuloy, O God, na ikaw, O God, ang siyang mag-angat sa kanyang buhay. Sa lahat, O God, for your glory. Bless him, Father God. Hallelujah, O God. Hallelujah. Their ministry sa kanya, O God, sa kanyang asawa. Lord, patuloy, O God, na gamitin mo sila sa iyong kaugasan. Gamitin mo, Diyos, sila na maging nasisidlan ng magandang balita. Lord, hallelujah, O God. I-bless mo, Diyos, ang ministry nito. I-bless mo, Father God, yung talent nito. I-bless mo, God, ang buhay na ito. At sila po, Diyos, maging liwanag sa mga kapatid na hindi pa po nakakakilala, O God, sa iyo. Hallelujah, O God. We thank you. We honor you, O God, for this man of yours. Thank you and we bless you in Jesus' name. Amen.